Play na. Ng santo, dislosan. Oh. Sige, lapit mo yung camera para marinig yung boses kasi Sige. lang tayo. Kabali, start ka na bro. Wala ng timer. Bibigyan ka namin ng 5 minuto sa pagpapaliwanag, tapos i-cross kita. Tapos after cross-examination, pagpapaliwanag ako naman i-handle cross-examination. Sige. Maganda sana may audience kayo. Okay na yan, Pumapasok. Malabo ang Biblia. Ilawan mo, may pakilaw ka ba dyan? Wala na, so Dapat Yan. Sige, malatag na. Birada. Anong tema? Patutunayan niya na ang simbahang Katoliko ang larawan Sinasamba ang Diyos. Hindi, ang iba ang patutunayan ko. ano? Yung katulad nga nung sinasabi dito sa Exodo. Guys, debate muna tayo ngayon. Okay. Mga 5 minutes lang labanan, 5 minutes, 5 Patutunayan minutes. mo, bawal ang rebulto. Oo. Sige. Therefore, ang tema, patutunayan mo ang rebulto ng simbahang Katoliko, Diyos-Diyosan, at bawal ng Biblia. Hindi ba walang Biblia? Yung ano lang, yung sa Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan. Yung rebulto ng Diyos-Diyosan. Ito. Hindi, tignan natin muna kung Ito kasi- magkakasundo kayo to. Kasi, Kasi mabasa eh. Ito. Hindi, yun na. Hindi, tema muna, i-reform natin. Patutunayan mo na Hindi, ang patutunayan dito ay tungkol sa pagsamba sa Diyos-Diyosan ay hindi tamang. wala naman kaming aral na sumasamba kami sa Diyos-Diyosan. Hindi. ano bro, hindi kayo nagkakasundo sa tema. Bale, ang tema, patunayan mo na lang ang simbahang Katoliko sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ayun ang lumalabas. Yun. Kaya lang, yung dito, walang rektang salitang ganon. Ayun lang sa Biblia, bro. Ang mga pagpapatunay, aklat lang din na gawa ng pulyeto ng Katoliko. Hindi, ano yan? Sige, okay. Yun na, Ito kasi ang yun na, kondisyon ng- stand na bro. Ang konda. Okay, start ka na. 5 minutes. 5 minutes. Let's go. Madilim eh. Ilawan mo, Boss Arin. Ito. Ako na tagabasa mo. Bes, yun na. Kasi malabo pa 5 minutes. Okay. Okay, proceed At na sinalita mga ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos, ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo, ng larawang pinanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o Yung ano, nang nasa Kita mo ibaba sa lupa o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanimuguin, pa-share ng na video, guys. aking dinadalaw at ang palasanan sa mga magulang, sa mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin. Yun ang isa. Ngayon, yung tungkol naman dun sa araw ng pagsamba, ang araw kasi ng pagsamba, ay dito sinasabi, alalahanin mo ang araw ng Sabat. Okay, moderator's time. Ang tema natin, Sige, ako na. patutunayan mo Ako na. na ang rebulto ng simbahang Katoliko, Diyos-Diyosan. Oo. Yun nga. Hindi mo patutunayan ang araw ng Sabat because that is out of topic. It's bro. taken topic. Kasama na yun. Moderator. Okay. Kasama na Control sa kayo, mga moderator. Okay. Kasi, di ba, Okay bro, sige, wait lang. Moderator's time. Respect the moderator. Ang hatol ko doon, bumalik kayo sa tema bro. Ang tema natin, karibulto. Wala sa pagsamba. Dalawa yun. Focus kayo doon bro. Dalawa yun. Hindi, focus kayo sa pagsamba. Hindi, dalawa yun. Matik yung dalawa. Hindi bro, ang tema natin, isa lang. Hindi, dalawa nga Rebulto. yun. Kasi pag usapang pagsamba, pati yung Ang hatol araw, ko lang, bro. yung araw ng pagsamba, hindi dapat na mabago. Hindi, wala. Moderator. Wala sa tema natin bro. Wala sa tema. Kasama na bro. nga yun. Hindi, wala sa Sige, tema yung nakuha ko na, Sabat. bro. Wala sa tema ang Lord's Day at Sabat. Ang tema natin, patutunayan mo
ang Ayun na nga, rebulto ng yung- Iglesia Katolika, Diyos-Diyosan. Oo. Wala ang tema natin Kasama na yun. Wala, hindi kasama bro. Kasi ano ang tema natin? Oh. Close and open parenthesis. Na ano? Pumapatungkol sa rebulto, hindi sa pagsamba, hindi sa sabato. Sige, proceed sa ano niya, papaliwanag. Bago tayo magtanong. Okay, proceed na. Focus po kayo dun sa rebulto. Ayun na nga, yung huwag kayong gagawa ng justice. Yun na yung ano mo. Okay na, Stan? Oh, okay Tanong na. na. Tanungan. Ngayon, sa 20 ng Exodo, ito ba ay pumapatungkol sa larawan ng simbahang Katoliko? Yes or no? Kategorikal. Papatungkol sa larawan ng mga katoliko. Kasi- Hindi lang yun eh. Hindi, yes or no? Yes or no, bro? Yung yes, so. most answer category. Ayan. Kasi isa na kayo sa mali na ang sitwasyon. Ganun ang mangyayari. Okay, ngayong yes. Sabi mo pumapatungkol ito sa larawan ng simbahang Katoliko. Premise ito. Ang sinunod namin kaya kami may rebulto yung nasa 3 gis ng ikalawang kronika na ang Diyos mismo ang nag-utos na gumawa ng larawan. Oh. Ngayon ang tanong ko sa iyo. Therefore, Diyos-Diyosan pala yung pinagawa ng Diyos na larawan na ipinalalagay sa kanyang templo dahil sinasabi mo larawan ng Iglesia Katoliko. Oh, sige, hanapin mo dito. Diyos-Diyosan ba yung pinagawa Tingnan ng mo, Diyos? tingnan mo Hindi. dito. Diyos-Diyosan ba yung pinagawa ng Diyos o ikaw ang Diyos-Diyosan? Kategorikal. Hindi ko kasi sigurado. Okay. Ang tanong po, Diyos-Diyosan ba yung pinagawa ng Diyos o ikaw ang Diyos-Diyosan? Yung most answer Kailangan categorical. makita ko muna dito. Yung most answer categorical. Basahin natin ha, pakita natin ha. Ikalawang kronika, 2 Chronicles 3:10. Basahin natin. Pag naano na to, bumalik ka na sa simbahang Katoliko ha. Tingnan natin kung ano yung sinasabi mo. Ikalawang kronika. Kasi meron eh. Kaya bro, ito, 3 Gs. Sa Gs, ito. Nasaan ng 3? Patulang 3 dito. 3 Gs, ikalawang kronika. 3 puntos 4, di ba isa? Ito, Tris ah. Ayun, 3. Gis, ayan. At sa kabanal-banalang bahay, ay gumawa siya ng 2 larawan. Oh. Larawan. At binalot nila sa ginto. Tanong. Oh, hindi, teka lang. Dapat yun. Magkakaroon tayo Hindi bro, ang tanong. Objection moderator. You are under cross-examination. Ang karapatan mo, sumagot sa tanong. Yung most Wala kang answer karapatan categorical. Sumagot nang wala pang tanong. Oh, sige. Okay. Tumatalong ka, sige. Okay. Kung sinabi mo kanina ang nasa Exodo ay larawan ng Iglesia 1 Katolika minute. na Diyos-Diyosan. Ang pinagbatayan namin kaya kami may larawan yung nasa 3 gis ng ikalawang kronika na ang Diyos mismo nagutos. Ngayon, kung yun ay Hindi, Diyos-Diyosan. paano mo masasabi mo ito sa Diyos yun? Objection moderator. Okay. Therefore, tinatanggap Tapatasin mo muna natin. ang Diyos pala ay promotor ng paggawa ng Diyos-Diyosan dahil nagpagawa siya ng larawan na sabi mo yung ang tinutukoy sa Exodo. Ang Diyos ba ay promotor ng Diyos-Diyosan o ikaw ang promotor ng Diyos-Diyosan? Hindi ako promotor ng Diyos. Objection. Okay, ang tanong, Mr. Nakuha ka na. Ang tanong niya, ang Diyos ba promotor ng Diyos-Diyosan o ikaw ang promotor Hindi ko ng nga, Diyos-Diyosan? hindi ko pa nga sigurado yung sinasabi Hindi, niya. categorical bro. Hindi, categorical. Mamili lang po kayo sa dalawa. Wala akong... Most answer, categorical Wala akong question. Wala akong kasi sigurado doon eh, sa... Sagot, categorical question. Wala akong mag-iisip. Next question. Okay, next question na Next lang, bro. question. Sunod na tanong. Yung nasa 20 ng Hindi, teka lang. Dito, mayroon pa tayo sisilipin dyan na Hindi, tatanungin conclusion. kita. Okay, tanong na, bro. Anong talata ang binasa ko? Nasa 20, wala kang karapatan magtanong. You are under cross-examination. Ang karapatan mo, sumagot Patapusin sa tanong. natin siya, bro. Ngayon. Huwag tayo sa sapaw. Hindi bro. Kasi cross-examination. Rules of debate, bro. Nasa rules ng debate yun. Huwag tayong sasapaw, bro. Walang ano ang audience. Okay. Tapusin lang muna. Sunod ang tanong. Moderators ang masusunod Kung sa... sinasabi mo larawan ng Iglesia Katolika ang tinutukoy sa Exodo na bawal gawin, ano ang mangyayari kapag nilabag ang kautusan na huwag gagawa ng larawang inanyuan? Maiimpyerno ba? Ay, yung sinasabi nga. Yes or no? Wala namang sinasabi na Yes or no? Hindi. No. Okay, salamat. Okay, no doubt. Kasi nakalagay doon, parusa pa lang ang sa ngayon. Okay, next question. Wala pa ngayon. Okay, ngayong parusa, alin yung parusa na yon na lalabag sa kautusan sa Exodo na huwag gagawa ng larawang inanyuan? Ngayon ito'y larawan ng Iglesia Katolika. Anong parusa yon? Parusa sa impyerno o parusa diyan sa plaza? Ngayon, sa kahulugan Okay, yan, yung most answer parusa sa categorical. impyerno. Ayun, parusa sa impyerno. Ito, nakalagay sa... Next question. Ngayon, nasagot niya. kung ito ay Nasa pumapatungkol, Biblia. okay. Ngayon, kung parusa sa impyerno ang lumabag sa 20 ng Exodo at yun ang paggawa ng larawang inanyuan. Premise ito, ang Diyos sa ikalawang Kronika 3:10 nagpagawa ng larawang inanyuan. Therefore, ang Diyos ay maiimpyerno? Yes or no? No.
No? Ayun, salamat. No. Salamat. Hindi pala may impyerno gumawa ng larawang inanyo ng Diyos mismo ang nagutos sa sinunod Ay, ng kung simbahan katoliko. inutos niya, Salamat. hindi ba, Okay, tanong na wala bro. naman, hindi naman po pwede ba impyerno? Okay, time na. Okay, hindi, last question. Okay, next question. Sabi mo kanina habang kinakausap kita, itong mga larawan na ito ay Oh. Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan, Tinatanggap mo ba tama. yun, yes or no? Ngayon, ayon kay Apostol Pablo sa 8.4 ng unang Korinto, ang Diyos-Diyosan larawan ng bagay na hindi totoo. Ayon sa Biblia, si San Pedro ba ito totoo? Yes or no? Si San Pedro, totoo. Yun, hindi pala sila Diyos-Diyosan. Dati yun. Pero Salamat. ngayon, pag Diyos-Diyosan, hindi na tunay. Salamat. Okay. Sunod na tanong. Tanong. Saan mababasa Last question. na ang larawan ng santo ng Iglesia Katolika o ang santo o larawan ng santo ay Diyos-Diyosan? Kapitulo, versikulo. Saan mababasa? Ayun na nga, yung sinasabi sa Exodo. Ngayon, sa yan ang Exodo. sinasabi sa Exodo. Ang tinutukoy dito, Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan. Sabi mo, ang larawan ng Iglesia Katolika, larawan ng santo, Tsaka sa Gawa Diyos-Diyosan. 21, 25. Teka lang bro, teka lang bro. Patapusin mo natin Sabi yung mo tanong. kanina, ang larawan ng Iglesia Katolika, Santo Diyos-Diyosan. Ang tinutukoy sa Exodo, Santo na Iglesia Katolika. Ngayon, pag sinabing ibang Diyos, kasi sabi mo santo, ang ibig sabihin ng santo, banal. Pag sinabing ibang Diyos, banal pa ba yun o hindi banal? Pag sinabing ibang Diyos, Hindi na ba na? hindi santo tinutukoy dito. Okay. Salamat. Okay. Umamin. Time Okay, na. ako namang papahayag. Pahayag, O, 5 minutes. Mga kapatid, mga kababayan, nakikita natin, kinukontra niya ang Biblia. Ngayon, iklaro natin kung ano ang tinutukoy na larawan sa 20 ng Exodo. Ito ba yung larawan ng Iglesia Katolika? Basahin natin mas mabuti. Anong sabi sa Exodo? Ganito ang ating mababasa. Sino mo, sasabit ka dito bro. Bumalik ka na sa simbahan Katoliko. Ano sabi? Kasi napakaliwanag naman Oh, sa 20 ng Exodo, ganito ang ating mababasa. 24. Ano sabi? At sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, ako ang Panginoon ng Diyos Oh. na naglabas sa inyo sa lupain ng Hipto. Sabi, sa buhay na pagkaalipin. 3. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Saan mababasa sa Catechism of the Catholic Church na ang simbahang Katoliko nagkaroon ng ibang Diyos? Wala. Dahil ang sinasamba sa simbahang Katoliko, ayon mismo sa katisismo, sa Catechism of the Catholic Church, the one God in three person. Sino yun? Ama, Anak at Espiritu Santo. Kailan po magiging ibang Diyos ang Ama, Anak at Espiritu Santo? Hindi ibang Diyos yun. Tunay na Diyos yun. Ngayon, sige mo na. Ngayon, tunay na Diyos. Anong utos ng tunay na Diyos? 3 ng ikalawang kronika. Sa kabanal-banalang bahay. Ano sabi? O sabi sa ay umukit ka ng larawan. Just 2 minutes. Ibig sabihin, ang Diyos mismo nag-utos na umukit ng larawan. Anong klaseng larawan? Larawan ng kerubin. Ano yung kerubin? Santo. Ano yung inutos ng Diyos? Larawan ng santo. Tanong, ito ba'y tinutukoy sa Exodo na bawal gawin? Hindi. Dahil kung ito ang tinutukoy doon, ibig sabihin Ngayon, pala, ang Diyos okay. mismo ang promotor ng paggawa ng Diyos-Diyosan. Oh. Kaya ang subject of the sentence sa Exodo, ang Diyos-Diyosan. Okay. Yun ang bawal gawin. At ang definisyon ng Diyos-Diyosan sa 8.4 ng unang Korinto, larawan ng bagay na hindi totoo. Tanong, si Santa Maria ba'y totoo? Sagot. Totoo. Si San Pedro ba'y totoo? Totoo. Totoo. Si San Lorenzo Ruiz ba'y totoo? Totoo. Eh anong ibig sabihin ng Diyos-Diyosan? Hindi totoo. Ngayon totoo sila. Diyos-Diyosan ba sila? Hindi. Eh bakit mayroong rebulto? Dahil ang word na ginamit doon, kahit wag mo sa akin itanong to dahil ito ang kondisyon mo, ang word na ginamit sa 3 ng ikalawang kronika ay miklaet o graven images. 1 minute. Na sa New Testament, 30 5:17 ng Mateo, ipinatuloy ni Kristo yung kautusan na yan na paglalagay ng larawan ng banal o santo. Kaya ayon sa hula sa 3:12 ng Apokalipsis, yung mga banal magiging haligi. Ang ibig sabihin ng haligi, miklaet, graven images sa kanyang templo. Kaya mapapansin nyo, walang ibang Kristiyano na nagkaroon ng ganyan, kundi ang simbahang Katoliko. Patunay na natupad sa hula ang simbahang Katoliko na ang mga banal at mga santos magiging haligi sa kanyang templo at yan ang inutos ng Diyos na manifestasyon sa 3 ng ikalawang kronika. Dahil ang tinutukoy sa 24:5 ng Exodo, mga Diyos-Diyosan, hindi larawan ng mga santo. Kaya sa presentation mo pa lang, maliwanag na maliwanag, misleading, out of context ang binasa mo. Hindi pumapatungkol sa larawan ng santo to. Dahil kung ito yung pumapatungkol sa larawan ng santo, lalabas, maski ang Diyos nag-uutos na gumawa ng Diyos-Diyosan. Ang Diyos pala promotor ng paggawa ng Diyos-Diyosan. Okay? Tingnan natin kung... Tanong na bro. Hindi naman Diyos-Diyosan yung kanila sinabi. Tanong kayo, 5 seconds. Ay, 5 minutes. 5 minutes, tanong. Hindi naman Okay. Sa question. Okay, moderators Hindi naman time. Hindi naman. Moderators time. Hindi, ito moderator bro, hindi ikaw. Moderators time. Ito moderator, ito magro-roll. Pagka cross, si Bro Jared naman ng cross-examination. Ako naman ang tatanungin mo kasi kanina tinanong kita. Hindi naman sinabi ng Panginoong Diyos doon na gumawa ka ng rebulto
para sabihin ng Diyos-Diyosan. By mismo Ang mo. sinabi kanina, di ba, sa ayos na nabasa mo, ay si Kervin. O Kervin, so hindi naman sinasabi na pag lutusan ka Ano tanong? Ano tanong mo? Okay. Ay, man, Tanong na, bro. examination. Wala ka sa Tanong oras na, sa bro. pagpapahayag. Ang karapatan mo magtanong. Ayon Tanong sa na, bro, sinabi tanong ko. na. Oh, yun ba ay sinasabing Diyos na dapat sinasamba? Diyos daw ba yun? Una, larawan ng Diyos, pero hindi dapat sambahin. Hindi, yung Dahil iba yung larawan ng Binasa mo Diyos. kanina. Wait lang, bro, patapusin muna natin. Iba yung larawan ng Diyos kaysa sa tunay na Diyos. Yung tunay na Diyos, yun ang dapat sambahin. 4:24:1. Catechism of the Catholic Church, yun ang sinasamba ng Iglesia Katolika. Tanong, ano yung word na katotohanan? Yung word na katotohanan doon, yung pagsunod sa utos niya at isa doon, sa 3 ng ikalawang kronika, sa kanyang kapanalmanan ng bahay, umukit ng larawan. Na in New Testament, basahin natin ha, na in New Testament, si Kristo mismo nagbigay, nasa ng ating referensya, si Kristo mismo ang nagbigay sa 4:3 ng ikalawang Korinto sa The Message Bible. Anong sabi? Basahin natin dito sa isang version ng Biblia. Ito ha, sasabit ka dito. Anong sabi? Sa 4:3 ng ikalawang Korinto Diyan lang sa isang The Biblia ako Message magbasa. Bible. Hindi bro, Magbasa. acceptable o ano dito? Anong sabi? Basahin natin. Nandito pa ba yun, Bro GB? Nandito pa ba yung 4:3 ng ikalawang Korinto? Baka nawala na. Tingnan natin dito ha. 4:3 ng ikalawang Korinto. Nandito pa. Tingnan natin ha. Ayun, ito. Tapos, anong sabi sa The Message Bible? Maliwanag na maliwanag. Basahin natin. Tutok natin ang camera. Ano nakalagay? Christ who give us the best picture of God. Anong kahulugan ng picture? Larawan. Anong larawan ng binigay ni Kristo? Larawan ng Diyos. Sinamba ba? Hindi. Dahil walang aral ng Iglesia Katolika na ang dapat sambahin yung rebulto. Kaya pag nananalangin kami sa 9 ng Mateo, Ama namin nasa langit ka, wala sa rebulto ka. 42:8 ng Isayas. Next question, yung mahirap. Next question, bro. Sir na tanong ba? ang Diyos kasi, paano? Sino ang Diyos ngayon na sinasabi mo sinasamba? Sino ang Diyos? Sino ang sinasamba Diyos? Ang Trinity, ang Santissima Trinidad. 710 of Revelation Amplified Bible 2015, ating basahin. Ito ang ating mababasa sa Amplified Bible 2015. Ito, basahin natin. Baka nawala na naman dito. Nandito ba yung Amplified Bible 2015? Okay, yan. Revelation 7:10 Amplified Bible 2015. Ang dapat sambahin, the salvation is Trinity. Ano nakapaloob sa Trinity? Ama, Anak at Espiritu Santo. Sinong sinasamba ng simbahang Katoliko? Yung larawan ba ng Santissima Trinidad? Hindi. Kundi yung mismong Diyos na nasa langit. 3:1 ng Kolosas, Ama, Anak at Espiritu Santo. Catechism of the Catholic Church, we worship only a one God, not the wood God. Sino yun? The Father, Son, and of the Holy Spirit. Yun ang sinasamba ng Iglesia Katolika. Kaya, next question. Walang sa tema yung tanong. Ipitin mo naman ako, bro. Hindi, sa akin. Tanong na, bro. Wala, ang ano ko, Pass na, yun pass. ang tanong, yun ang sagot mo sa tanong ko. Yes, next question Pero, mo. sino si Kristo ngayon? Sa inyo? Sino si Cristo? Sino si Kristo? 7:24 ng Hebreo, may sa ng Isayas, ang Diyos. Hindi, basahin mo sa Biblia. Sige, basahin na natin. Wag mo. Ito ha? Last 2 minutes. Sige, basahin natin. Sino si Kristo? Hindi, wag mo mamadali na oras. Hebreo. Basahin natin. Hebreo 7. 2 minutes. Ito ating mababasa. Gusto mo pala basahin eh. Sige, ating basahin ha. 7:20. May screen tayo eh. 4. Datapot siya sapagkat namamalagi magpakailanman may pagkasaserdote siyang hindi mapapalitan. Ano yung pagkasaserdote? Ayon sa hula, 9:6 ng Isayas. Saserdote Basahin natin. ay? Tignan mo na, bro. 9:6 ng Isayas. Anong sabi yung pagkasaserdote? Anong klaseng pagkasaserdote yun? Isayas 9:6. Okay, bro. Last na yan, bro. Okay. Kasi lumalayo tayo sa tema. Ayan, 6. Ganito ang ating mababasa. Sapagkat sa ating pinanganak ang isang bata, sa ating binigay ang isang anak na lalaki. Sino yun? Yung saserdote. Anong klaseng pagkasaserdote? Ang kanyang pangalan, tatawagin kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihan Diyos. Kaya si Kristo yung pagkasaserdote niya, pagka-Diyos, na siyang sinasamba ng Iglesia Katolika at siyang nag-utos sa pamamagitan ng Ama. Sa 3 ng ikalawang kronika, na sa kanyang kabanal-banalang templo ay umukit ng larawan. Patunay ng Iglesia Katolika, sumunod sa utos ng Diyos. Hindi gumawa ng larawan ng Diyos ang sa 20 ng Exodo, kundi yung inutos ng Diyos na larawan ng mga banal sa 3 ng ikalawang kronika. Na si Kristo mismo nagbigay. O, basahin natin ha. Pakabasa mo ulit Si yun? Kristo mismo nagbigay. Wait lang muna bro. Sa 4:3 ng ikalawang Korinto, sa The Message Bible. O, ganito ang ating mababasa. Basahin natin. Ay, nako. Ano sabi? Sa The Message Bible, nasa na? Nawala na naman. Nawala na naman. Christ give us the best picture
Nino, of God. picture of God. Larawan ng Diyos. Ano ba yung Diyos? Santo. Ano yung binigay? Larawan. Larawan namang santo. Hindi pwedeng maging Diyos. Okay, moderators tayo muna. Last na yun, pinagbigyan kita doon. Kasi ang tema natin, wala sa nature. Ang tema natin, rebulto. Balik tayo sa tema, bro. Last na yun. Kita Okay. na ulit. Last na Ngayon, tanong. Last na tanong. ang Ay, may aking- kuminis. Sige. Ang aking, Sino school? ang aking naman na masasabi, kaya kang tinuturo ng Panginoon Kristo na ang tao ay dapat nasasamba sa Ama ayon sa kanyang Okay. Ano tanong bro? polisiya. High mandate Tanong po. cross-examination. Ano tanong? Please, magtanong po kayo. paano masasagawa ang tamang paglilingkod sa makapangyarihan Diyos. Paano Ngayon. masasagawa ang tamang... Okay. 4.24 ng 1 sa Espiritu at Katotohanan. Ano yung katotohanan? 3.18 ng unang 1. Basahin natin. Huwag iibig ng salita, ni ng dila man, kundi ng gawat katotohanan. Alit yung gawat katotohanan? Yung utos. Anong klaseng utos? 3 Gs ng ikalawang kronika, gaya ng binasa natin kanino. O, dito sa 3 Gs, na sa kanyang kabanal-banalang bayo umukit ng larawan. Yun ang manifestasyon ng tunay na pagsamba sa Diyos sa pamagitan ng pagsunod sa utos ng Diyos. Ano yung utos ng Diyos? Sa kanyang templo umukit ng larawan. Anong klaseng larawan? Larawan ng mga santo. In New Testament, 5.17 ng Mateo, siya'y naparito, hindi upang sirain ng kautusan. Ano yung kautusan na hindi niya sinira? Yung nasa 3 Gs ng ikalawang kronika So, na hanggang Mateo ngayon, 5, sige muna, 17. na hindi mo magiba na ang Diyos mismo nag-utos na umukit ng larawan ng santo. Kaya merong larawan ng mga santo ang Pero simbahang hindi Katoliko. sinasabi. Okay. Next question. Next question. Yung mahirap. Last na rin niya, bro. Yung Next ano, sa question. pagsamba. Ipitin mo naman ako, bro. Yung mahirap na tanong. Yung rebulto. Rebulto lang. Ang makapangyarihan Diyos ba Okay. at ang Panginoon Kristo ay isa o Okay. Moderators time. Wala sa tema natin yung kung iisa ang Ang tema natin, ama rebulto. at anak. Ang tema natin, rebulto. o hindi, kasama na yun. Magkakaroon na yun Hindi, bro. ng conclusion. Kasi, Pupunta na tayo niyan sa oneness. wales. Wala sa tema natin yung oneness. Balik tayo sa tema. Oh, next check Yan ang lang. hatol ko. Oh, sige. Next question. Kasi sa tema na tungkol sa Diyos, Sa tema natin, bro. Ano? Rebulto lang, tapos sa rebulto. tayo Rebulto. doon. Ang Tapos tema sa tayo natin. Hindi doon. tapos tayo, bro. Yun yung pinagpirmahan na nating tema. 1 minute. Oh. Stick to the topic. Oh, sige, let's Tapos go. sa tayo doon. Okay, next question. Next. Tapos na yung ano. Ibang tanong, bro. Wala ka naman tanong? Ay, yun nga yung tanong ko. Ano tanong? Ano para sa inyo? Si Kristo at ang Diyos. Ang hatol ko doon bilang moderator, wala sa siya. tema. Ang tema natin, wala sa oneness. Sa ano kasi natin. Maliwan na, di ba? Patunayan nyo na bawal gumawa ng rebulto. Hindi, Ate, nandun na sa Exodo. Hindi, yun ang itanong nyo, bro, yung nasa Hindi tema. larawan ng santo. Nandun na. Balik kayo sa Mga tema. larawan ng Diyos-Diyosan ng Iglesia. Oh, nasa gawa Hindi mo na patunayan. Nasa gawa 21 Tanong na, bro. 25. Tanong. Ay, under cross-examination kapatid. Ay. Pag umangat ako ng kabal, ibig sabihin wala sa tema yun. Tanong bro. Nandun na nga yun. Yung, Sige, tanong na. hindi wala na akong tanong. Kundi Okay. nandun na sa Okay, tapos na. sinasabi na rekta sa gawa Rekta, tapos? 21 Hindi ibig sabihin. Sige, sasagutin ko yung 21 Hindi, 25 basahin mo. gawa. Ang sabi, Sagutin mo na lang. tungkol Hindi, basahin mo, basahin mo. Tungkol sa pananampalatayang hintil, sinulat na namin sa kanilang aming pasya. Oh. Na huwag kakain ng hinandog sa Diyos-Diyosan, huwag kakain ng dugo, at huwag basahin mo. sasamba sa Diyos-Diyosan. Ngayon, may aral bang simbahang Katoliko na sumamba sa Diyos-Diyosan? Wala. Bakit? Katisismo ng simbahang Katoliko nagtuturo. Ang Ay, sinasamba ang- natin ng isang Diyos na may tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo, at kahit kailan wala kang mababasa sa Biblia na ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay Diyos-Diyosan. Tanong, sumasamba ba tayo sa Santo? Hindi. Sumasamba ba tayo sa Diyos-Diyosan? Hindi. Sino sinasamba natin? Ayon mismo sa opisyal na turo ng simbahan at ayon sa Biblia, ang Diyos, Hatol ako Ama, magtapos. Anak at Espiritu Santo. Santo. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang utos. At isa sa kanyang utos, sa 3 Gs ng ikalawang kronika, basahin ko ulit ha, sa kanyang kabanal-banalang bahay, templo, ay umukit ka ng larawan. Kaya meron kaming mga larawan, manifestasyon ng pagsunod namin sa Panginoon Diyos, sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Pero wala kang mababasa na ang larawan ng mga santo ang tinutukoy sa 20 ng Exodo. Dahil ang himno na tinutukoy dyan ay Piset, na nangangahulugan Diyos-Diyosan at ang definisyon ng Diyos-Diyosan
8:4 ng unang Korinto. Larawan ng mga bagay na dili tinuod o larawan ng mga bagay na hindi totoo. Okay. Totoo ba si San Pedro? Totoo. Totoo. Totoo ba si San Gregorio? Totoo. Totoo ba si Santa Maria? Totoo. Diyos-Diyosan ba sila? Hindi. Hindi. Dahil ang Diyos-Diyosan, ayon kay Pablo, larawan ng Pahatol ako bagay na hindi magtapos. totoo. Kaya, Okay. Bago Tanong ka pa ba, bro? mag-conclusion. Wala na? O kaya hatol Salit na na. ako. wala na? Atol na. Hatol na ako dito muna sa kabilang panig. Sige. Comment ko doon. Kahit yung ibang tanong mo, medyo lumiliko lang ng tema. Wala sa tema na, yung mga wala sa tema natin. Sa show kasi, nagpatungkol sa tamang paglilingkod. So, ang topic natin, ang topic dito ng Panginoon Kristo, ay ang tao ay maturuan niya ng tamang kautusan. So, sa makatuwid, hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan kung hindi dahil kay Kristo. Sabi nga ng Panginoon Kristo, wala makakaparong sama kung hindi dahil sa Kanya. Kaya, sa ngayon, sa panuntunan na nakalagay sa Juan, yung sinasabi niya na talagang mayroong tao na hindi mamamatay. Sabi niya sa sinasabi niya, hindi mamamatay kung ang tao talaga ay tuwirang sumusunod sa kanyang mga kautusan. Okay. Alam niyo ba yun kung anong nasawan niyo? Okay na, bro? Wala na? Wala na? Okay na? Hindi, yung nasawan. Space. Okay. Space na. Hindi na malamig yung kamay. Hindi, yung nasawan. Alam niyo yun? Alam namin, bro. Sige. Ayun ang rebuttal mo, yun ang masasabi mo kasi last na pagpapaliwanag ko nito tapos ang debate. Wala naman tayong dapat maglilipat yan. Ang sa atin lang. Kumasa ka kanina sa debate. Hindi, yun na nga, yung sa inyo. Niliwanag ko sa inyo. Sige na. Salita ka na, bro. Kaya Yan. pa naman. Salamat sa ating kapatid. Hindi nga natin tigan, binasa niya ang Exodo na ito daw ay pumapatungkol sa larawan ng santo. Una, pag binasa natin ito sa original na wika sa Hebreo, Elohim Akharim o Lota Asenek Apesel. Ang kahulugan ng sa Tagalog, ibang Diyos. Si Santa Maria ba ibang Diyos? Hindi, dahil si Santa Maria Hindi naman siya kasi Diyos. Napakaliwanag na nakalagay sa Stand ko Exodo. to, bro. Oh, So, madali to. Maya. Saan ko to? Bawal tayo sa Kung bawal ang tinutukoy sa Exodo, Elohim Akharem o ibang mga Diyos. Si Santa Maria ba ibang Diyos? Hindi, dahil si Santa Maria, wala naman aralang simbahan na si Santa Maria ay Ginodiyos. Si San Pedro, hindi Ginodiyos. Ang lahat ng mga santo, hindi Ginodiyos. Bine-venerate lamang. Nire-respeto. 2:46-47 ng Daniel, veneration. Nangangahulugan na pagrespeto. Yun ang ginagawa namin sa mga santo. Bakit? Our Catholic Faith, page 220 bro, we do not worship the saint. Hindi namin sinasamba ang mga santo. Sino sinasamba namin? Ang Diyos na may tatlong persona o isang Diyos na may tatlong persona sa Espiritu katotohanan at isa sa manifestasyon nun. Yung kautusan na yun na pagsamba sa Diyos sa Espiritu katotohanan, yung sundin ng kanyang utos na ipinatuloy ng ating Panginoon Kristo in Old Testament, in New Testament, 5:17 ng Mateo at isa doon ang nasa 3 ng ikalawang kronika na sa kanyang kabanal-banalang bahay. Umukit ng larawan at sa New Testament, 3:12 ng Apokalipsis, yun ang larawan ng mga nagtagumpay, kinanonis ng simbahan, sapagkat ang Diyos ay umaaring ganap sa 8:33 ng Roma sa pamagitan ng kanyang simbahan na siyang haligi at saligan ng katotohanan, walang iba ayon sa 9:31 ng Gawa, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, kundi ang simbahang Katoliko. Kaya bro, bumalik ka na sa simbahang Katoliko dahil nandito si Kristo, nandito ang mga santo. Ang Dahil sa Kristo, may babala. 14:33 ng unang Korinto, ang simbahan ay simbahan ng mga banal. Katunayan sa inyo, hanggang ngayon, wala pa rin nakaka-canonize na mga banal. Eh di hindi kayo yung iglesia ang sinabi ni Kristo. Dahil yung iglesia ang sinabi ni Kristo, sa King James Version, 14:33 of 1 Corinthians, is the churches of the saints. Wala nang time. Larawan ng mga banal. Wala nang Kaya time. sa panahon ngayon, talo ang kadiskusyon natin sa debate. Hindi niya napatunayan na ang larawan ng mga santo ng Iglesia Katolika ay Diyos-Diyosan. Salamat bro! Okay, kamay. Congratulations sa iyong pagkatalo at samahan ka nawa ng Diyos. Salamat bro! Go. Walang talo sa atin. SG. Tayo ay nag-aaral lang sa isa't isa. Okay, salamat bro! Ah, Okay. Bro.